marketing. Now, online marketing basically, guys, is all about having prospects, okay, from your cold market. When you say cold market, just like yung napag-usapan natin last time, these are the people or contacts na hindi mo personally kakilala. Alright? Unlike doon sa ating mga warm market, yun yung mga prospect natin na kakilala natin. Now, in this stage, this step 4, this is all about attracting and getting prospects na hindi mo kakilala. Alright? So why online marketing? It says here that online marketing is very essential, especially sa business natin, in network marketing. It's all because it expands and reach and scalability. Okay? Magagawa nito na ma-attract ang prospects natin beyond their immediate circles. This strategy also provides us such thing as automation, engagement through social media, email, and content marketing. So in short mga kaibigan, itong online marketing, magagawa nito na makakuha tayo ng mga tao na hindi natin kakilala. At the same time, magagawa natin na yung tao mismo ang lumapit sa atin. So if you're the type of person na nagawa mo na yung step, no? Nakapanood ka na step 1, step 2, and step 3, and you're trying to prospect your market, yung mga warm markets, and feeling mo na uubusan ka na ng mga tao na makakausap, then this training is for you. Okay? Ano pa? Maraming mga klase ng mga social media platforms na pwede mong gamitin when it comes to prospecting. And speaking of prospecting, we all know that the lifeblood of our business is what? Prospects. Lalo na kung naiintindihan mo na ang pinakamalaking portion ng income mo ay manggagaling sa pag-build ng network. Alright? So ano ba yung Coach Bry ang pinakamagandang social media platform na i-maximize namin? Dahil maraming ang mga social media platforms like Instagram, TikTok, alright, Facebook. Sa dami ng yan mga kaibigan, hindi natin siya kayang itake lahat. Pero for tonight, just for tonight, magpo-focus tayo and we will going to maximize yung Facebook. Why? Because Facebook, ladies and gentlemen, is considered as one of the best platforms for social media. Okay? Marami mga tao right now ang talagang familiar na with Facebook. And in fact, according to study, meron siyang massive user base. In fact, according to statistics, we have over 2.8 billion monthly active users. So try to imagine guys, yung 2.8 billion na users na yan, magiging potential market mo. Alright? Ang maganda rin sa Facebook mga kaibigan is that number 2, meron siyang advanced targeting capabilities. No? Magagawa natin na makapag-target precisely based on demographics, based sa interest, based sa behaviors ng mga prospect natin para mas talagang matarget natin yung tamang tao para sa negosyo natin. Alright? Number 3, dahil dito magagawa nating makapag-build ng community because yung Facebook meron siya mga tinatawag na Facebook groups and mga pages. Okay? Next, cost-effective advertising because for as low as 100 pesos, magagawa mo na makapag-ads. Unlike sa mga traditional form ng mga advertising like billboards, mga TV, we all know hindi yun para sa lahat kasi minimum nun is at least kalahating milyon to 1 million pesos. Ganun po katindi ang pag-ads, no? Sa mga platforms na yon. But the good thing here is that mura lang. For as low as 100 pesos, pwede na tayo makapag-start. Okay? Ano pa? Ang objective natin dito guys is to tap the wide range of cold market. Ito yung sinasabi natin kanina. Through this strategy, magagawa natin na matap yung mas malaking cold market. At ang maganda niyan, even international marketing, pwede natin magawa. So kung ikaw yung tipo ng tao ngayon na taga San Juan ka, taga Cavite ka, taga Laguna ka, okay? You don't have to worry kasi dito, target natin ang buong mundo. OFWs around the world, di ba? Even mga foreigners, for as long as alam mo gawin yung business. Yun ang advantage nito. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao right now, yung member natin right now, distributor right now, na nangihina ka dahil parang feeling mo, lahat ng kinausap mo ayaw na, huwag ka mag-alala kasi napakarami pa po ng tao sa buong mundo. Alright? At yun ay posible because of online marketing. Next, ang advantage ng online marketing is what? We could leverage our time. Online marketing leverages your time by automating tasks, okay? Like lead generation, content distribution, and follow-ups. Alright? Ano pa?
magagawa natin na ma-promote lalo ang negosyo natin and get more people interested in our business or in JC or in Showmaking. Okay? Ang pinakamasarap dito, not only yung mga nabanggit natin, maganda dito guys is magagawa natin makapag-expand ng network natin here and abroad. Just like what happened to me as your grand mentor, no, we started here in the Philippines pero eventually I was able to build a large community ng rainmakers natin sa Dubai, sa Qatar, sa Malaysia, Thailand, Singapore, okay, and even in Paris. So ganyan na po kalaki ang ating grupo, no? Nakakapag-network tayo here in abroad. Plus, ang maganda pa nito, syempre, ang gusto nating lahat, makapag-increase tayo ng income. Okay? Ano pa? Magagawa rin ng online marketing na ma-position mo yung sarili mo as an expert. Okay? At yun ang maganda. Bakit? Kasi pag na-position mo yung sarili mo as an expert, meaning to say, ikaw yung go-to ng mga taong gustong maging successful sa business. And syempre, dahil tutulong tayo sa tao at mag-build ka ng organization, di ba mas gugustuhin natin na maging expert tayo sa ginagawa natin. And through online marketing, guys, magagawa mo yon. Okay? Kung paano, i-discuss natin. Pero before we proceed to the formal training natin ng online marketing, mahalaga guys na malaman natin yung mga rules and guidelines. Yan. So kumbaga syempre sa online world, meron din tayong mga dapat sundin. And I hope na itong rules and guidelines na to is ma-implement mo personally at maituro mo rin sa mga upcoming na members mo. So ano yung rule number 1? Sabi dito, always remember what you post on the internet stays on the internet. Alright? So sinasabi dito guys na lahat ng ipopost natin sa social media, whether mabura mo man yan agad or not, you have to think before you click. Kasi kung paano tayo mag-post sa social media, diyan sumasalamin kung anong klase tayo, no, ng tao, ng individual. Dahil whether aminin man natin o hindi, ikaw mismo personally, ginigauge mo. Alright, ginajudge mo yung tao according sa profile niya, sa paano siya mag-post, di ba? Malalaman mo agad na jeje mo yung tao kapag yung mga pinagpo-post niya, puro kung ano-ano. Di ba? Yung mga sana all, China all, di ba? Pinagpo-post siya ng mga imo-imo. And ladies and gentlemen, as a business people, as a business person, dapat mag-iiba na yung mindset mo when it comes to doing online marketing. Kasi nga, lahat ng pinapost mo, magre-reflect sa atin. And gusto natin, okay, na ingatan natin yung imahe natin at talagang magmukha tayong negosyante kapag ginagawa natin yung business natin sa JC or sa House of Franchise. Okay? Number 2, ito po. Rule number 2, do not make false or unverified claims about the product. So dito po, as much as possible sa community natin, sa Rainmakers community, ayaw po natin ng peke. Ayaw po natin ng nanloloko. Alright? Ayaw po natin ng mga nag-iimbento, okay, ng mga bagay na hindi naman talaga totoo. As much as possible, ayaw din ng community natin na nang-hype tayo. Why? Kasi, again, it will reflect sa image natin. Alright? Rule number 3, yan, do not mention other companies or products. So, wag na tayong magkumpara sa iba, wag na tayo sumilip sa iba, focus lang tayo sa business natin. And lastly, yan, mandatory like and comment sa team mo. So, okay lang po ba guys, Rainmaker, sa community natin, basta may makita ka, naka-team natin, okay lang po ba na mandatory? When we say mandatory, talagang required, no? Na i-like mo, i-comment mo, mag-share ka dun sa kapartner mo. Bakit? Kasi ang isang like, ang isang comment, alam nyo ba na mahalaga yon para ma-boost yung kanyang post. Kasi kine-check ng algorithm ng Facebook kung sino yung mga active users. Kapag may mga nagla-like, nag-share sa particular comment mo, mas malaki yung chance na dumaan siya sa newsfeed ng friends niya. So gawin po natin yung mga bagay na gusto mong gawin din ng tao sa'yo. Okay ba yun guys? Kindly type 1 sa chat box kung nag-agree ka na tutulungan mo ang iyong kasamahan sa negosyo. Dahil sino ba magtutulungan? Di ba? Kung di tayo ilan din. Okay? Actually maraming rules and guidelines pero dahil basic lang to, ito na lang po muna. Okay? Ano pa? Siyempre, ito yung mga tools na kailangan mo. Especially kung gagamitin natin o mag-i-start ka mag-online marketing. But please understand guys, okay, na whatever method ang matututunan mo dito sa training na to, please understand na hindi nito papalitan, okay? Hindi nito papalitan
yung mga nakasanayan na nating diskarte. Ibig sabihin, kung pinagpa-prospect listing ka ng mentor mo, kung pinag-i-invite ka ng coach mo, ibig sabihin, hindi mo yun aalisin. Idadagdag mo lang to. Maliwanag po. So what are the tools that we need, Coach Brian? Siyempre, kailangan natin ng mga gadgets like what? Desktop computer, kung meron kang laptop, kung meron kang smartphone, much better. Alright? Kung may tablet ka, much better. Pero siyempre, lahat ng yan ay baliwala kung wala kang internet connection. Kasi, di ba? May gadget ka nga, wala ka namang internet, di ba? So, dapat meron kang at least mabilis na wifi, mabilis na data, okay? Para nang sa ganon, mas mabilis ang iyong transaction. Ano pa? Let's now get started. Number one, okay lang po ba na sa mga members natin dito sa community or even sa mga guests natin right now, shout out sa mga ating mga bisita right now from other teams. I believe some here are from Team RM. Shout out po sa inyo. Welcome po kayo sa aming family dito sa The Rainmakers. Alright? Ang advice po natin when it comes to doing online marketing, alright, is dapat naka-join ka sa mga exclusive mentoring community mo. Okay? In our particular case, dapat part ka na ng team natin, part ka na ng exclusive mentoring group to ensure that you are, in your downlines, okay, ay updated sa mga happenings, sa mga techniques, sa mga strategies. Alright? Number two, ano pa? I-click nyo yan. Kailangan kasama rin po kayo sa mga Viber groups natin. Kung wala pa, please let your GMs know or your coaches know or your upline know na coach, mentor, GM, upline, pakisend po sa akin yung link ng Viber community. Kasi ito naman po ay mula sa office at dun po sinesend yung mga immediate updates po ni company like yung posters, alright, yung mga promos, okay? And number three, please check your poster bank. Yan. Saan makikita yan? Pagbukas mo ng dashboard mo, sa pinakababang part, meron dong poster bank. Okay? Doon nyo po makikita lahat naman po ng mga marketing tools na magagamit nyo sa business natin. Ano pa? Yon. Transform your personal Facebook profile to have a more professional appearance. Ladies and gentlemen, again, ulitin natin, the moment na namulat ka na sa katotohanan na ang negosyo natin is all about building people, building networks, dapat ang pag-iisip mo ngayon when it comes to doing your Facebook, when it comes to making or any activity na related sa Facebook mo, dapat ang approach mo is professional. What do I mean by that? Dapat by this time, mga kaibigan, no? Dapat yung profile mo and your cover photo mo updated na. Alright? Use high quality professional images. Your profile photo should be a clear headshot. So kung meron po dito na may profile picture pa ng ipis, may profile picture pa na sampagita, alright? May profile picture pa naman kung ano-ano, please lang, aurahan mo na. Magpagwapo ka na, magpaganda ka na. Bakit? Ang negosyo mo ay ikaw mismo. People will join you not because of just the products, not just because of the franchise, but people will join you because of your image. So might as well guys, gandahan mo na. Kano lang ba ang magpa-picture city kung meron pa noon o great image, di ba? Gandahan mo na, aurahan mo na, di ba? Sa kakikita ng negosyo na magpapagwapo ka lang, iyayaman ka. Tama po? So dito lang yan sa business natin. Alright, next. As much as possible, yung cover photo mo, palitan mo na rin, okay? Ano ba pwede dyan? Pwedeng team logo mo, okay? Pwede dyan yung pangarap mo, any picture or any images na high quality. Wag yung mga pixelated, yung mga low quality. Guys, spend ka ng time para linisin yung Facebook mo. Okay? Ano pang tip ko sa'yo? Number two, you need to craft a compelling about section. So marami dito guys minsan, nai-skip to, pero alam nyo ba na very important yung ating about section? Why? Kasi kapag tayo nag-i-stock ng tao, may chinecheck tayo, di ba minsan ang bumubungad sa'yo? Yung kanyang about. Okay? Kung ang about mo works at sa puso mo, di ba? Works at Krusty Krab, please lang. Tanggalin mo na yon, hindi yun makakatulong sa negosyo mo. Palitan mo ngayon yan ng things like what? Katulad nung sa akin, di ba? Medyo ambitious. Sabi ko dito, Diamond Account Holder at JC. Di ba? Take all trillionaire at Ocha. Di ba? Yung mga gusto mong bagay na itawag sa iyo, ilagay mo dito na talaga
de-demonstrate sa'yo ng high value. Also, include mo rin guys yung mga relevant links mo. Like for example, in my case, lahat po ng mga online platforms ko like Instagram, TikTok, okay, yung aking YouTube, lahat yan guys, iisa lang po yung username, official The Rainmaker. So, pwede mo rin siyang kopyahin kung gusto mo, official A, di ba? Official B, official C, whatever. Pero as much as possible, isa lang. Bakit? Para pag sinerge ka, across the platform, isang username lang siya. Alright? Ano pa? Sabi dito, create and share valuable content. Yan. Most content, okay? Yung mga content natin minsan kung ano-ano lang pero okay lang ba this time, guys? Yung content na ipopost natin sa mga social media accounts natin, dapat yung pangmalakasan. Di ba? You need to post content that showcases your industry knowledge and provides value. Alright? Kindly type value sa chat section kung naintindihan mo yung sinabi ko. Okay? Kindly type value. Alright, we have now 20 attendees sa ating Zoom meeting. Wow, nice, nice, nice. Thank you. Welcome kayo, welcome kayo. Pasok lang. Alright? Okay? What do you mean, Coach Bry, by providing value? Okay? Ang ibig sabihin nito, guys, is we need to position ourselves as an expert sa ginagawa natin. Okay? Kailangan mapakita mo sa client mo, sa prospect mo na you are knowledgeable with what you are doing. Kaya nga mahalaga when every time we do the business, usually naman I assume no, na mga leaders na yun nandito sa training natin. Tama po ba? Kung leader ka na, by this time, dapat nagko-conduct ka na po ng mga mini talks. Not necessarily long talks, pero yung mga small talks, yung mga meeting after meeting, alright, yung mga sharing natin. And please guys, every time nagtotalk ka, okay, let your partner know, let your downlines know na, Coach, baka pwedeng videoan mo ako habang nag-share ako. Ba? Coach, pwede bang videoan mo ako habang nagtitraining ako? Coach, pwede bang pakibidyohan ako habang nag-transact ako? Okay? Ang goal mo guys is makapag-provide ka ng value sa audience mo. Because gone are those days na yung mga tao sasali because of hype. Okay? What do I mean? Nung araw kasi when we are doing this kind of business, majority plant lang ng plant, flex na ng flex na mga sasakyan, na mga cheque. And I'm not against those. Pero para sa akin, di ba mas maganda kung i-flex ko yung knowledge ko about the business? Okay? So maganda guys, mag-shoot ka, mag-talk ka, okay? Mag-training ka ng bahagya, mag-share ka lang, mag-video ka lang. Coach Bry, medyo mahihain pa ako. Okay lang. Hindi mo kailangan maging magaling para magsimula. Kailangan mo lang magsimula para gumaling. Kasi kung di mo yan gagawin guys, kung nahihiya kang gumawa ng content, kailan ka pa gagaling? Nakuha natin? So kahit di ka pa magaling, shoot ka lang. Na-edit naman eh. Nakuha po ba natin? Okay. Next. Ano ba yung mga tamang i-post? What to post? Ano ba yung mga magandang post? Ano ba yung magandang diskarte? Ano ba yung dapat i-post natin sa mga social media accounts natin, Coach? Okay? Ang magandang i-post, guys, is what? Yung basic. Be positive always. Maaring naririnig mo na to, pero gusto ko kitang paalalahanan na ang pagiging positive, guys, is something na dapat maging part na ng DNA mo. Okay? When we say part na ng DNA mo, part na siya ng buhay mo. Okay? Ganito yung mga bawal. Ipapakita ko muna guys, yung mga bawal. Yung mga hindi mo dapat gawin. Maaring alam mo na to, pero baka meron kang kakilala na gumagawa nito or meron kang kakilala sa team mo na gumagawa nito, please lang, sabihan natin siya. Ito yung mga wag na wag mong gagawin. Di ba? Yung sample, ang pangalan niya ay Den. Tago na lang natin siya sa pangalan din. Sabi niya dito, buhay to. Malas, sawang-sawa na ako. Diba? Sa buhay ko, mamatay na lang ako. Leche. Lagi na lang ako. Hirap na ako. Grrr. Hashtag asar. Hashtag buwisit. Hashtag big T. Guys, wag. Do not rant sa social media mo. Oo, naintindihan natin. Coach Brian, hindi mo kasi naiintindihan. Ito kasi yung way namin ng pag-express ng feelings namin. Guys, nagninegosyo ka. Nakita mo na ba si Ramon Ang na nagalit sa social media? Sinabi naman ni Ramon Ang or ni Henry Sina, grabe tong ano na to, SM na to. Itong San Miguel na to, ang tatabad ng empleyado ko. Grrr. Di ba hindi? Guys, yung feelings mo,
Kung hindi rin lang yan mag-aakit ng pera, itago mo na lang yan. Maliwanag? Okay? Hide your feelings. Maliwanag po. So anong best thing to do? The best thing to do is create a content na something na magpapa-motivate sa mga nanonood. Remember guys, kala mo lang walang nag-like sa'yo. Kala mo lang walang pumapansin sa post mo. Pero meron dyan mga lihim na mga mata, okay, na nag-oobserba sa'yo. Tinitingnan lang nila kung paano mo gawin yung business mo. Sine-check lang nila kung paano mo gawin yung game. Kaya importante, may nanonood man o wala, may nagla-like man o wala, may nag-share man o wala, dapat laging maganda ang posting mo. Dapat positive always. Okay? Katulad ng sample ng ginagawa natin, kung ikaw ay aking masugid na taga-subaybay, I always make sure guys na nagbibigay ako ng mga success tips. Alright? Nagbibigay ako ng mga motivational mga posts so that my clients would understand, my potential business partners would understand na, okay, kapag ako pala sumali sa taong to, puno pala to ng positibo sa buhay. Magaling pala siya sa buhay. Maganda pala yung mga sinasabi niya. Remember guys, kapag ikaw ay negative, kapag ikaw ay reklamador, tapos sinasabi mo sa prospect mo na yayaman ka dito, magandang community to, for me, that's contradicting eh. So dapat naisabuhay natin yung posting natin doon sa sinasabi natin. Okay? It takes time, it takes practice. Coach, talagang minsan mahirap eh. Gusto ko talaga magalit eh. Wag na. Palipasin mo na yon, okay? Remember, ang Facebook ay ginawa para gumawa ng pera. Maliwanag? Kung ikaw yung tipo ng tao ngayon na nag-Facebook ka dahil gusto mong express yung feelings mo, please lang, i-ano mo ng konti, i-calibrate mo ng konti. Okay? Maliwanag po? Kindly type 2 sa chat box kung meron kang naintindihan sa tinuro natin. Alright. 2. Value, 2. Thank you so much, guys. Thank you so much. Okay? Admins, kindly admit na lang po yung mga ating pumapasok. Thank you so much. Alright? Ano pa? Isa sa mga matuturo ko sa inyo, guys, aside from being positive, is what? You could share some motivational quotes. Alright? Sharing motivational quotes can inspire and uplift your audience. Matutulungan mo rin sila na makapag-create ng positive and engaging atmosphere. So remember guys, when we do Facebook, diba, whether naiintindihan mo siya or what, or hindi, whether conscious ka or not, alam mo ba guys na kung ano yung pinifeed mo sa utak mo, okay, ano yung pinifeed mo sa mata mo, yun eventually ay nakaka-apekto sa mood and feelings mo. Okay? So every time pansin mo, pag nakakita ka ng mga nakakatakot na mga post, mga aksidente na post, di ba parang minsan na-feel bad ka? Parang nane-negative ka. So tip ko guys, huwag ka na sumama sa problema. Sa mundong puno ng problema, sa mundo na puno ng drama, humiwalay na tayo sa mga taong yon. Might as well share motivational quotes, okay? Kung hindi ka marunong, may ChatGPT naman. Okay? By this time, dapat marunong ka na nun. Okay? Mag-generate ka ng mga positive quotes. I-edit mo sa picture mo. Diba? Sabi dito, walang tamang salita sa maling tao at walang maling salita sa tamang tao. Tama? So mag-post ka lang ng mga motivational quotes. I-enhance mo lang ng konti. Okay? Number 3, ano pa? Aside from sharing motivational quotes, okay? Post product testimonials, mga before and after. And lahat yan guys, makikita mo sa poster bank mo. Okay? Mag-post ka about your team, about JC. Kumbaga guys, parang ganito. Paano ba mag-invite Coach Brian nang hindi nag-i-invite? Simple lang. Be the magnet. Ang motto mo dapat by the end of this training is that be a magnet. Ano ibig sabihin nun? Instead of chasing people, dapat ina-attract mo sila. At paano mo sila ma-attract? Being a positive person and sharing valuable information. Kumbaga, binibigyan mo sila ng point of view pag part na sila. Kasi minsan kala natin, saka na Coach Bray, pagpasok na. No. Minsan ang process ng pagsali ng tao, doon pa lang sa hindi pa sila nagbabayad eh. Doon pa lang sa kung paano mo ipakita yung brand mo. Kung paano mo pinapakita yung sarili mo sa social media. Again guys, listen. This is the wisdom for tonight. Whether we like it or not, people by default are what? Judgers. Diba? Ginajudge na natin ng tao kung paano sila gumamit ng Facebook. Alam mo na agad na ganito siya. Alam mo agad na ganito siya. So might as well, dapat mag-iwan ka ng marka sa mga prospect mo na masarap kang kasamang mentor, na mabuti kang coach at may matututunang maganda
yung tao kapag nagbayad na siya ng 17,888 sa'yo. Maliwanag po? Ano pa? Tuloy-tuloy natin. Okay? Aside from posting products, okay? Post proof of transactions. Guys, ito maganda rin to. Okay? Dahil sa pamamagitan ng pagpo-post mo ng mga transaction mo, it provides transparency and credibility. Regardless kung 1 account man yan, 7 accounts man yan, 31 accounts man yan, or even isang Kojic lang guys, please, gamitin mo yung cellphone mo ng tama. I-flex mo guys, di ba? I-flaunt mo yung yung transaction mo. Kasi bakit? That's a proof of transaction. In a way, napapasabi natin sa subconscious mind ng mga potential business partners natin na isa kang katiwa-tiwalang tao na pag pinagpadalan ka ng pera, talagang naibibili mo sa office, no? Nabibili mo yung produkto na gusto nila. Kaya mahalaga mag-post ka ng proof of transactions mo. Okay? Ano pa? Mga packages. Kaya pag nasa office kayo guys, no, be active, huwag ka lang basta tumambay doon, mag-picture ka doon, di ba? Para at least maging productive ka. Kasi guys, pag nasa office ka at wala kang ginagawa, you are not active. Gusto mo malaman kung ano ka? Pag nasa office ka at wala kang ginagawa, type 3 sa chat box. Kung gusto mong malaman. Type 3. Alright, type 3, type 3. Okay? Listen. Pag nasa office ka at hindi ka productive, hindi ka active. Alam mo ang tawag sa'yo? Tambay. Ano po? Okay? So be productive guys. Next, tuloy-tuloy natin. Ano sabi dito? How to post. Coach Brian, paano ba mag-post? Is there a scientific way? Okay? Kung paano ba kami mag-post? Well, there are a lot of approach, but what I'm going to share to you tonight, guys, is the strategy that I've been doing for the past 10 years plus already. So this is how I post. I don't know kung paano ko mag-post. Baka makatulong sa'yo. Baka maging effective din sa'yo. Pero allow me to share my strategy to you for free. So paano ba ako nagpo-post, guys? Simple lang. Whenever time I post, hindi lang ako mindlessly nagpo-post. Okay? Nung araw, pag nagpo-post ako, hala, sige, lahat ng maisipan ko, pa-post ko yan dyan. Hindi na ako magpo-proofreading, hindi na ako mag-iisip kung ano ipopost ko. Ang gagawin ko lang is ipopost ko lang siya dyan ng gusto ko. But the thing is, kailangan pala at least merong sistema. How I do it? Simple lang. My post or my caption is what? Composed of what we call content. So itong portion na to guys, ito yung tinatawag na content. Like example, dun sa pinost ko, sabi ko doon, napansin mo ba? Ang mga eksperto sa larangan o industriya, sila ang pinakamataas ang kita. So everything na ipopost mo, tawag doon content. Okay? Next is what? Aside from content, dapat lalagyan mo siya lagi ng call to action. Some people call this CTA, pero ang tawag ko dito is call to action. Ano yan? After ng content mo, wag na wag kang papayag guys na wala kang call to action. Okay? Bakit? Nang sa ganon, after mo magbigay ng valuable information, after mo magbigay ng value ng content, kasunod doon yung call to action. Start your JC International wholesaling and dropshipping business today. Tapos may link. Kung wala ka pang link, kung wala ka pang idea, I recommend attend ka sa aking advanced training. Pero at least may idea ka lang, Coach, ano ba yung link? Pwede ba dyan yung shop link ko? Pwede. Alright? Yung advanced pa, sa susunod na mga trainings natin, attend ka doon. Okay? At the same time, ano pa? Content, call to action, and yung mga social media hashtags. Importante siya guys. Bakit? Para nang sa ganon, malocate ka ng prospect mo across social media platforms like yung IG mo, yung Threads mo, yung TikTok mo. Kaya nga importante guys, isa lang dapat yung username mo. Kung ano yung username mo sa Facebook, as much as possible, yun na rin sa IG, sa TikTok mo, sa lahat ng mga social media platforms mo. And yung hashtag importante. Bakit? Yung algorithm guys, may factor kapag yung hashtag nilalagay mo. Nagiging relatable ka. Okay, nagiging relevant ka sa social media. Kaya pag ang posting mo, nakikita ng system, ng algorithm na, ito, si Coach A, si Coach Jim, si Coach John, si Coach Bernales, ganito pala mag-post. Nalalaman ng algorithm, no? Na ipinupush ka, sinasuggest ka. Alright? Ano pa? Where to post. Coach, okay, now alam ko na yung scientific na style mo ng pagpo-post. Ang tanong, saan ba dapat na to guys? Ito yung pinaka nakakatamad. Bakit?
Kasi it requires saan ba na dapat By the way guys ito yung free. Okay? Wow, we would like to acknowledge RM na umaattend sa atin right now, the presence of Team Chosen sa ating training right now, and the presence of DTA or Dream Team Academy. Thank you so much po sa pag-attend ng ating training. You are all welcome sa family namin. Okay? So balik tayo sa training. Coach Bryce, saan ba dapat nagpo-post? By the way guys itong technique na to, itong strategy na to is for free. Libre to. Okay? Ang kailangan mo na lang gawin is puhunan mo sipag mo at saka tiyaga. Saan po ba maganda mag-post? Number one, dapat meron kang business page. Dapat by this time meron ka ng business page. Why? Because ang limit lamang ng friends na pwede mong i-cater sa Facebook mo is only 5,000. Beyond that, pansin mo, puno na, hindi ka na pwede ma-add. Pero with business page, ladies and gentlemen, that is unlimited. Hanggang 1 million. So, importante, pa nagpa-post ka sa personal account mo, mag-post ka rin sa business page mo. Kung paano gumawa, I'm sure maraming mga tutorial dyan at I'm sure basic lang yan. Kaya I assume by this time, alam mo na yan. Okay? Ano pa? Dapat guys, ito, masipag ka, libre lang naman to, mag-post ka sa Facebook Marketplace. Oo, effective pa rin yan. Meron yan. Makakapitas ka pa rin dyan. Mag-post ka dyan ng products, mag-post dyan ng mga food cart franchises natin. Okay? Tagaan mo lang. Post ka lang. Post ka lang. At last but not the least, mag-post ka sa mga Facebook groups. Yes, you heard me right. Sali ka sa mga relevant na pages or groups na meron sa industry mo. Like for example, buy and sell, mga OFW, okay? Yung mga, kung saan man yung target mo. Ako ang suggest ko sa inyo guys, kung saan merong office si JC na bansa, sali ka sa community na yon. From there, dun ka magpo-post. Sige lang, bombahin mo. Libre lang naman yun. Diba? Yun nga lang, you just have to follow their instructions kasi may mga particular po na mga pages na groups na medyo mahigpit, no? So basahin mo lang siya. Pero most of the time naman maluwag, kaya yan, post ka lang. Coach, kailangan po ba tiyagain namin to? Kung nagsisimula ka pa lang, kung naubos mo na lahat ng prospects mo, ng mga warm prospects mo, at kung gusto mo makakuha ng cold, sige lang, wala namang mawawala. Diba? Okay? Now, ito pa isa sa mga technique na pwede ko i-share sa inyo. Post strategies and make highlights. Yan. Ito guys marami ako napapansin ng mga kasamahan natin sa business natin na they're taking this for granted. But for me, this is very important. You want to know why? Because sometimes yung mga kaibigan mo, yung mga friends mo sa Facebook, hindi yan magla-like. Okay? Due to pride, probably. Due to ayaw na natanggapin na maganda yung pinapost mo. By default, talagang haters yan eh. Di ba? Pero sometimes guys, di ba? Pag nagpo-post ka, isang like, dalawa, tatlo, pero most of the time, hindi mo naiintindihan or hindi mo nakikita na sila ay sumisilip sa stories mo. Okay? And ladies and gentlemen, when you do posting sa stories, alam nyo ba na nakikita mo? Okay? Nakikita mo sila. Okay? Nakikita mo kung sino yung mga nag-review sa'yo. So, this is a data na binibigay sa'yo ni Facebook na, okay, Coach Carl, Coach Val, okay? Ito yung mga tao na frequent bumibisita sa'yo. Pansinin mo, pag nag-post ka sa story, di ba? Sometimes hindi yan nagla-like eh. Pero tingin ng tingin ng tingin. Stalker mo yan. And that will give you a data kung saan sila madalas tumitingin. So for example, no, sa akin, gumagawa ko lagi ng story ko, alam ko kung sino yung lagi tumitingin sa akin. Binibigyan ako ng advantage ni Facebook na, Bray, pag post mo, ito yung tinitingnan niya. Pag ganito post mo, hindi siya sumisilip. So somehow nagkakaroon ako ng game sa isip ko na, okay, alam ko kung paano kita i-approach kasi mahilig ka sa mga relo. Mahilig ka sa mga luxury. Mahilig ka sa mga kotse-kotse. So makakapag-contemplate ako ngayon ng invitation ko kung paano ko siya i-approach. Because ladies and gentlemen, in our business, this is different strokes for different folks. Hindi porket gumagana yung invitation 1 kay prospect A, gagana rin yung invitation 1 kay prospect B. Do you follow? So, learn how to read the data. And ang maganda nito, ito yung isang feature na ginagamit natin na libre kay Facebook. Okay?
Ano yan? Post ka lang, di ba? Stories, ang mga stories natin, yan, napaka-powerful yan, di ba? Plus, eto maganda, nagdi-disappear sila. 24 hours lang, wala na eh. So it creates what? A sense of urgency. Sometimes, ang magandang technique dito, since sa mga stories natin, gawa ka ng point of view. Parang a day in a life ng isang JC or House of Franchise dropshipper. So gawa ka doon stories, gawa ka ng kwento, di ba? Total, ini-scroll naman nila one by one. So gawa ka doon ng diskarte mo. Okay? Ano pa? Ito maganda guys, create ka ng highlights. Nang sa ganon, since nawawala siya, okay, gawa ka ng parang pinaka-album mo. Saan makikita yan? Sa banda dito, sa part. Niligyan ko na ng picture guys. Sundan nyo na lang. So lahat guys ng mga ginawa mong stories, pwede mo siyang i-add as highlights. So how I do it? I categorize them. Parang album siya. Meron ako isang album para sa tinatawag kong game drop. So doon ko kinokolekta or sama-sama lahat ng mga stories ko na nagbibigay ako ng insights, strategies, techniques. And guys, the word for tonight is be an expert. Okay? Gusto ng tao sumama sa taong expert. Diba? Saka magpapa-check up. Siyempre sa doktor na expert. Wala kang makikita na doktor na nagbabahay-bahay, na kumakatok na, tao po, may sakit po ba dyan? Wala, di ba? Ikaw, alam mo sa sarili mo na kapag may nararamdaman ka hindi maganda, you will go to an expert, and that's what we want, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, we want to position ourselves as an expert in our business, in dropshipping, in network marketing. Tama po? So how can you establish yourself as being an expert? Ito mga tinuro ko sa inyo. Susundan nyo lang yan, guys. Okay? Ano pa? Create ka ng highlights mo. Tapos keep in mind what? Ito na. Actually, medyo patapos na tayo eh. Please keep in mind, guys, that content is king. Sa mundo, sa panahon ngayon na very loud, sa mundo, sa panahon natin na lahat ay kung ano-ano pinapost, di ba? Ang tawag ko dito, guys, is breaking the noise. And how can you break the noise? By being consistent. Because one thing I realized, guys, is that your Facebook is like your store. Tindahan mo yan. Diba? Logic will tell us na ang tindahan, as much as possible, nakaran 24/7. So being a business person, guys, na alam mo na ang Facebook ay pwedeng gumawa ng pera, na ang TikTok mo ay pwedeng gumawa ng pera, na ang Instagram mo ay pwedeng gumawa ng pera, might as well be an active what? Content creator. And ang isa sa na-realize ko guys is dapat hindi ka napapagod sa pagpo-post dahil nga algorithm loves consistency. Okay? Yan ang gusto ng algorithm. Consistent ka. No, the more na consistent ka, the more na consistent ka, the more na consistent ka, chances are mas pinupush yung content mo sa top, mas maraming nakakakita, mas maraming mga users na nakakita. And kapag consistent ka, nagpo-provide ng high value content, chances are mas nagtitiwala yung tao. Kaya pansin niyo guys, merong mag-PPM sa inyo. Alam ko marami dito sa ating training right now na alam naman tong sinasabi ko. And correct me if I'm wrong, minsan may lalapit sa'yo, Coach, lagi po kita nakikita. Nai-inspire po ako sa mga postings mo po. Tama? May magme-message na lang sa'yo, Coach, interested po ako dyan. Pero alam niyo ba guys, yung moment na nag-message na sa'yo, hindi yun dahil nakita ka niya lang once. The truth is, matagal ka na niyang sinusubaybayan. Matagal ka na niyang inaaral. So, you should have this mindset na, okay, mindset ko, meron at merong tao na tumitingin sa akin. Ano ba dapat yung pinopost ko? So that's the right mindset na dapat meron tayo. Especially when we are doing online marketing. Be the expert. Okay? Be the king in this industry. Dahil again, ulitin ko po, gusto sumali ng tao sa tao na maaasahan, sa alam yung ginagawa niya. Okay? Coach, di pa ako magaling. Okay lang yan. Gumawa ka lang. Gagaling ka rin eventually. Okay? Versus sa papitik-pitik, di ba? Gagawa ng content, mawawala. Gagawa ng content, mawawala. Inconsistent eh. Kahit ikaw kapatid, tanongin kita, gusto mo bang sumali sa inconsistent na tao? O sa tao na consistent? Okay? Parang walang pinagkaiba yan guys sa kalan. Alam niyo yung kalan? At saka takore. Subukan niyo yung kalan at takore, magpakulo ka ng tubig. Tapos ang kalan mo, patay sindi. Do you think guys, kukulo ang tubig kung patay sindi, patay sindi, patay sindi, patay sindi mo siya ginagawa? Definitely hindi kukulo ang takore. Tama?
Pero ang kalan, ang takuri mo, kahit mahina lang apoy, kahit mahina lang, basta consistent, tuloy, 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 kahit mahina lang, maniwala ka sa akin, eventually, kukulo at kukulo ang tubig, magkaka-pay-in ka because of this strategy. Okay? Type 3 sa chat box kung naniniwala ka na magkaka-pay-in ka this week. Yan. Alright? One. Come on, fire. Diba? Good, good. Okay. Now, since this is free, everyone else, ito nga lang yung catch. Since this is free, everyone else is doing it too. So my tip for you guys is be patient and, ito na, outwork the competition. Pagalingan gumawa ng content, guys. Kaya nga, yung content, yung creators playbook natin, guys, attend tayo doon. Sa next batch, huwag kang papayag na hindi ka kasama doon kasi tinuturo doon. Okay? Yung mas in-depth pa dito sa sinabi ko. Okay? Mas magaling yung tinuturo doon. Mas maganda yung mga content na sinasabi doon. Kaya guys, huwag ka papayag na hindi ka maka-attend doon. Pero tapos binigyan lang kita. Okay? Nung parang bullets mo kung ano yung susundin mo. Okay? Next, ito na. Want to be a money magnet? Yan. Gusto mo maging money magnet? Kindly type 8 sa chat box kung gusto mo maging money magnet. Okay? 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 Sa lahat, gusto maging money magnet, di ba? Okay. Are you tired of chasing clients? Okay? Ready for them to come to you? No more chasing and no more stress? Eto na. Ready ka na ba sa automated system? Kung sagot mo yes, yan na. Kung gusto mo magkaroon ng mga engagements like this, sipin mo guys, di ba? Lahat magko-comment sa'yo. PM po, PM po. Okay, interested, how po, di ba? Magkaroon ka ng mga leads like this. Okay? Magkaroon ka ng mga magagandang data. Okay? Like this. We're able to spend 632,000 ad spent. Alam ko yung iba may idea na dito. No? Pero exclusively, outdated na yan. Kung tatanungin mo, Coach, gumastos ka na ba ng 600,000 plus sa ads? Opo. Pero more than na po yung binalik. Outdated na to. Kayo na lang po humula kung magkano yan. Basta yung huling pinost ko, nasa 8 million plus. Pwede maging 18 million, 28 million, 38 million. Bahala ka na mag-isip. Di ba? Pero point ko guys is this. Disclaimer. This is not free. Okay? No shortcuts. You have to trust the process. And it demands your complete focus. Ano siya? Huwag ka maging kuripot. Sa mga hindi pa po gumagawa nito, I assume yung ibang teams ginagawa nito. Pero for my team, exclusively na nakikinig right now, I would like to invite you sa aking, okay, advanced training. It's a face-to-face Facebook ads training. Pag-isipan natin, kakausapin natin yung mga head coaches natin dito kung pwedeng i-allow natin. No? Mag-uusap na lang kami ng mga ng mga GMs nyo kung gusto niyo sumama dito. Pero guys, alam ko ginagawa na rin ng office to, pero exclusively in my team, okay, meron tayong advanced training. It's a face-to-face training kung saan tuturuan natin kayong gumawa ng ads. Okay? So, that's all for tonight, guys. I hope may naintindihan kayo at may nagustuhan kayo sa aking training. Stop lang natin